morning everyone. So, our devotion for today po is makikita natin in the book of Luke chapter 13 verse 6 to 9. So, it says here, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. 7. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na ako pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasigip lang iyan. 8. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. 9. Baka sakaling mamunga ang sa susunod na taon, kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Amen. So, makikita natin mga kapatid, in this verse, isinalaysay dito ang patungkol sa talinghaga ng puno ng igos na hindi namumunga. So, mga kapatid, what do you think is the significance of this parable in our life? So we can see that meron dito sa parable na ito isinalaysay ang 3 tauhan. Una, ang nagtanim ng puno ng igos, which represent the Lord or the God the Father. Secondly, ang puno ng igos, which represent us individuals. And thirdly, ang tagapag-alaga, which represent Jesus Christ. So, amen. So, what is the lesson nga ba in this parable, or what are the takeaways or reminders sa ating mga Kristiyano sa talinghagang ito? So, as individuals or as Christian, this should be a reminder to us na palagi nating pagkatandaan na hiram lang natin ang ating oras sa ating Panginoon. And we should use this time to glorify our God or our Lord. So, let us remind ourselves that God's patience has a limit too. So, kung makikita natin, di ba, sa parable, that the owner or yung nagtanim ng puno ng igos ay binigyan pa ng 1 taon ng buhay ang puno ng igos na hindi namumunga. Same way in God's mercy. So, kung makikita natin, His mercy grant us another day, another hour, and another breath. So, basically, He gives us a chance to repent our sin and turn our hearts and life to Him. So, that's all po for our devotion for today, and may God bless us.